Exhibit ng nagsasakdal 34.3. Tandaan, ito ay audio recording. Mahaba ito kaya ilang bahagi lang ang patutugtugin namin. Sige, Mayroon bang pagtutol? Walang pagtutol, gusto lang naming malaman kung anong eksaktong minuto at segundo ang ipapatugtog. Sige, pero nasa ebidensya ang buong audio, tama? O. And no objection. ayos lang. 343 sa ebidensya. Kung gusto mo, babasahin ko ngayon ang minuto or ibibigay sa abogado pagkatapos. Ngayon, habang nagpapatuloy ka, okay, Patutugtugin namin ang minuto 25:37 hanggang 26:28 at 1:57, 21 hanggang 1:58, 54. At 2 oras 38 min 52 seg hanggang 2 oras 38 52 segundo hanggang 2 oras 39 na minuto 43 segundo at pagkatapos 2 oras 46 na minuto 1 segundo hanggang 2 oras 47 minuto 20 segundo. 4 na pindot. Salamat. Huwag mong ilathala hanggang sa kwarto. Ginawa ko na. Audio lang naman, hindi mahalaga. Alam mo na ibig kong sabihin kapag nararamdaman ko gusto kong magsabi sa'yo. Pero ayos lang. Yan ang pangakong sinabi mo kanina. Sinasabi ko sa'yo, kung nawala na ang alaala mo kagabi, na pinalayas mo ako sa pinto habang yung gago ay sinaktan ulit ako, at wala ka nang maalala sa pagsipa mo sa pinto ng banyo at sa pagsuntok mo sa ulo ko habang nakayuko ako. Hintay, kung may mga ganyang putang inang butas-butas ang alaala mo, naiinis ako. Maraming nangyayari noon at naka-ambient ako. Parang bakit mo pinagtutuunan ng pansin na hindi ko maalala ito katulad ng pagkakaalala mo? Humingi na ako ng paumanhin. hindi ko itinanggi o pinag-usapan. Ang gusto ko, hindi para magalit ka, hindi para makaiwas sa masamang sitwasyon bago lumala sa Australia. Nung nag-away kami at naputol ang dulo ng daliri ko kahit papaano, 5 banyo, 2 kwarto. Pumunta ako sa 2 para iwasan akong kausapin. Para makatakas sa away. Hindi ka umiiwas sa away kundi sa solusyon at sa pag-alam kung paano ito ayusin. Hindi natin maaayos ito. Kung lagi kang pumupunta sa banyo kapag may problema, Makinig ka sa akin. Hindi kayang lumaban ng boksingero ng 12 round ng walang pahinga. Hindi kita bibigyan ng pahinga, gawin mo yan sa 3 minuto sa simula ng pagtatalo. May mga round pare, at kapag sobrang gulo na, pinaghihiwalay sila ng referee o kung ano man. Pero ang sinasabi ko lang, hindi ka magkakaroon ng solusyon kung ang pagtatalo ay patuloy lang na lumalala at lumalala at lumalala at lumalala. Umupo ako sa sahig ng banyo. Bam, 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 heto ka na, lumabas ako, nag-away tayo. Lumala talaga. Umalis ulit ako at pumunta sa ibang lugar. Tok, tok, bam, bam, lumalapit ka para kunin ako.
Hindi ako yung nagtatapon ng mga palayok at kung ano-ano pa sa akin. Iba yon, hindi magkaiba yon. Hindi nito kinokontra ang isa't isa, walang kinalaman yon, wala sa lugar ang sinasabi mo. Dahil lang nagtapon ako ng mga palayok at kawali, hindi ibig sabihin na pupunta ka at kakatok sa pinto. Dahil lang may mga dahilan, hindi ibig sabihin na pupunta ka at kakatok sa pinto. Talaga, dapat hayaan na lang kitang magtapon. Hindi ko sinasabi yan, ikaw ang nagsasabi niyan, nilalagay mo sa bibig ko ang mga salita, at pagkatapos ay nagsasabi ka ng mga bagay na walang connection. Bibigyan lang kita ng isang sitwasyon. Sinusubukan mong ipaliwanag kung bakit hindi ka o oo kang lalapit sa pinto, depende kung naghahagis ako ng kaldero at kawali. Hindi mahalaga yon. Nililinaw ko lang kung bakit mo akala duwag ako na umiiwas at hindi ipinaglalaban. Sinasabi mong naghahagis ako ng kaldero at kawali, sige pag-usapan natin mga ginagawa mo. Rob, hindi ako ang tao. Sinabi ko kay Travis, sabihin mo kay Travis kung ano ang nangyari. Sinabi mong gawin ko, sinabi mong sige gawin ko yon. Sabi ko, sabihin mo sa kanya ang sinabi mo. Nagsinungaling. Na sinuntok mo ako sa putang inang bagay na yon, inisip mo na. Tapos sinabi mo, oh putang ina, hindi ko ginawa yon. Ano bang pinagsasabi mo at nakita kitang nagsinungaling? Hindi kita sinuntok, by the way. Pasensya na, hindi kita nasampal ng maayos, pero hinampas lang kita, hindi sinuntok. Babe, hindi kita sinuntok. Huwag mo akong turuan kung ano ang pakiramdam masuntok. Kahit maraming away na ang nangyari sa matagal na panahon. Alam ko kung malapit ka na talaga. Hindi ka nasuntok, natamaan ka lang. Pasensya na, natamaan kita ng ganito, pero hindi kita sinuntok. Hindi talaga kita tinira ng malakas, tinamaan lang talaga kita. Hindi ko alam galaw ng kamay ko, pero ayos ka lang. Hindi kita sinaktan o sinuntok, tinamaan ka lang talaga. Ano bang dapat kong gawin dito? Hindi naman ako nakaupo at nagrereklamo tungkol dito, di ba? Ikaw, yun ang pinagkaiba natin. Para kang batang iyakin. Ang arte mo talaga parang bata. Magpakalalaki ka nga, Juan. Oo, ako ang nagsimula ng pisikal na away. Okay, napilitan akong gawin din. Dahil, ginawa mo nga, tama ang ginawa mo. Ang laki ng bagay na yun. Alam mo, kahanga-hanga ka. Ginoong Dep, pwede mo bang ipaliwanag sa hurado ang laman ng mga audio recording? Ano lang ang pinatugtog sa audio recording? Ay, talagang ganun ang tono at ang agresyon at ang ugali at ang pangangailangan para sa laban mula kay Binibining Herd. Yun ay, hindi ko alam kung yun ay dahil sa pangangailangan ng atensyon, pero hindi ko alam. Yun ay isang tunog. Sanay na talaga ako. Ang pag-aaway, ang pagtaas ng boses para sa madaling salita, itinatakwil lahat ng sasabihin ko tungkol sa sitwasyon. Pero pagkatapos, at naaalala ko pa ang insidenteng yon. Naniniwala akong yon ay mula sa nung ako ay sa banyo at ako nga ay naliligo noon. At ito ay sa penthouse stress. At siya ay dumating. Kumakatok sa pinto, kumakatok sa pinto, kumakatok sa pinto. Hindi ako sumagot, naliligo ako noon, hindi ko kayang harapin. Ayokong harapin pa ang kahit ano pa. Iyon. Sarkastiko, nakakadismaya. Agresibo, marahas. Nakakalason. Isuka.
At naliligo ako noon at ayokong buksan ng pinto. Patuloy siyang kumakatok ng malakas at nang sa wakas ay natapos na akong maligo. At binuksan ko ang pinto ng banyo, mga ganun lang kaliit para kayanin ko maayos na hawakan sa pinto. Kung sakaling subukan niyang pumasok bigla at tama ako, ginawa nga niya. Sinubukan niya, ginawa nga niya. Bubukas ang pinto ng banyo. Ipinupwersa niya ang buong bigat niya sa pinto. Sinusubukang makapasok at tinutulak ko naman pabalik. Kasi ayokong papasukin siya. Kasi ayoko malinaw na ayoko ng pag-uusap. Hindi siya nasa magandang mood nun. Maririnig mo? Kaya nung tinutulak ko yung pinto ng banyo, sinusubukan ko itong isara. At halos nakasara na, bigla siyang parang napasigaw sa sakit. Sumigaw siya, aray, yung mga daliri ko sa paa o paa ko. At sa sandaling yon, naisip ko, posibleng naipit ang paa niya sa ilalim ng pinto, na siyempre masakit para sa paa o mga daliri sa paa. Kaya inisip ko na baka nasugatan siya. Kaya lumuhod ako para tingnan ang pinto ay medyo ganun pa rin ang pagkakabukas. Mga ganyan pa rin kalaki. At nung lumuhod ako, nakaluhod ako at nakasapo ang mga kamay at tuhod para tingnan ang paa niya at makita ang sugat. Sinipa niya ang pinto ng banyo. Papunta sa ulo ko, kaya ito. Oo, sinipa niya ang pinto ng banyo papunta sa ulo ko. At ako ay talagang nagulat talaga ako sa ganong nakakatakot ang nangyari, kaya tumayo ako at naniniwala akong ginawa ko ito. Sa puntong ito ay bukas na ang pinto. Tumayo ako at sinabi ko, sa tingin ko, sinabi ko, ano ba yon? Ano ba yon? At malakas na putok ang susunod na galaw. Sinuntok niya ako. At isa pa yung nakakagulat. Kailan ka nagsimulang mag-record pagkatapos nun? Pakiulit. Gaano katagal bago mo sinimulan i-record ang narinig nating audio? Yung audio recording na yon ay tungkol sa siya. Sinusubukan niyang gawing maliit ang nangyari. Sa katunayan, sinusubukan niyang gawing maliit ang nangyari sa pamamagitan ng pag-uulit ng isang kwento. Para sa akin, wala yung saysay at lalo na't wala talagang saysay dahil nandun ako at ako ang target. Kaya gusto ko ng kumpirmasyon mula sa isang tao na may sapat na pag-iisip na makakaintindi sa nangyayari. Gusto ko sanang paakyatin si Ginong Macgibern at sinabi kong ipabatid niya dito ang nangyari. At sabi niya, hindi ko talaga alam ang ibig niyang sabihin. Ayos lang siya. At muli, sinabi ko kay Ginong Macgibern na oras nang umalis. Johnny Depp, ipapakita ko sa iyo ang Exhibit 162 ng nagrereklamo.